guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, bago po tayo magsimula ng ating reading, gusto ko lang po i-share sa inyo ang tungkol po sa soul contract kasi marami po ngayon nagre-request sa akin ng Akashic reading po. Okay? So, ang pamamaraan ko kasi sa Akashic reading, through meditation po yan. Ako po ang magme-meditate. Then, humihingi lang po ako sa inyo ng permission at saka yung date of birth nyo, pati na rin yung picture nyo, hinihingi ko. So, explain ko lang po sa inyo ang tungkol po dito sa ating soul contract. Actually, ang soul contract, isa yung spiritual na kasunduan natin sa ibang soul din. Kontrata yan bago tayo ipinanganak dito or bago tayo pumasok sa katawan ng ating ina. Para sumailalim tayo sa isang particular na karanasan sa isa't isa. Okay? Sa bawat tao. Para sa ating soul growth yan, Kaya isipin mo na lang na meron tayong terms and condition during ng incarnation natin dito sa lupa, At kung saan magkakaroon tayo ng maraming karanasan. Okay? So, masasabi ko ang mga soul contract kasi actually marami yan at ang soul contract kasi matatagpuan mo yan sa Akashic record mo at pwede kang mag-access dyan para malaman mo kung ano yung mga kontrata mo sa past, present at sa future. At meron tayong mga soul contract na hindi pwedeng mabuwag. Katulad na lang birth date, pangalan mo, yung parents mo. Hindi mo pwedeng buwagin yan. Kasi nag-agree na rin yung mga magulang mo na sila ang magiging magulang mo. At meron tayong mga group souls, family na nakatandong tumulong din sa atin para ma-heal tayo during ng ating life journey dito sa lupa. Ganon din sa past life na dala-dala yan ng soul mo. So, kailangan din ma-heal yan. Meron tayong mga kontrata, mga unfinished business sa ating past life, na dala natin yan na kailangan ma-heal natin this lifetime. So, meron ding fix na ganyang kontrata mo. At isa sa soul contract din natin, meron tayong free will na sinasabi. So, ibig sabihin, may kakayahan kang baguhin ang buhay mo dito sa lupa. So, merong fix, meron din pwede mong baguhin. Okay? Pwede kang maging mayaman, mahirap, or negatibong tao, masamang tao, or positibong tao. So, meron kang mga free will dyan, ikaw ang pipili, kumbaga, during ng iyong journey. At ikaw rin ang pumili kung kailan mo gustong mamatay, kung kailan mo, kung paano ka mamamatay. Nakatakda din yan sa kontrata mo. At sa pag-incarnate natin dito sa lupa, may kontrata din tayo sa mga guardian angels. May mga tao na marami silang guardian angels. Meron namang iilan lang, meron naman mga spirit guide, mga spirit animal. May mga ganyan tayong gabay. At meron ding tinatawag na multi-dimensional na aspeto ng ating sarili para ma-fulfill mo ang soul contract mo. Sila ang gagabay sa atin, sa'yo. Pero kung hindi mo naman sila tatawagin, magsusolo flight ka lang. Pero minsan kapag matigas talaga ang ulo mo, bibigyan ka talaga nila ng leksyon, para ipaalam nila, oy, naandito ako. Pero majority kasi sa atin, hindi naniniwala, hindi nila alam. Hindi rin nila alam kung paano kumonekta, which is madali lang naman, Kaya, the more na may self-awareness ka sa kanila, the more na bibigyan kanila ng psychic power. So, yan po ang ating mga soul contract, At kapag binigyan ka ng gabay mo ng psychic powers, dyan mo malalaman ang mga meaning ng angel number. Tulad ko, nagkaroon ako ng sarili kong meaning. Hindi ko na siya kailangan i-research dahil yung mga angel number, sa simula lang yan ang pwede mong gawing gabay para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng angel number. Pero later on, kapag may communication, parang best friend mo, meron na kayong secret words, secret language. Diba? Ganun yun para hindi kayo mabuking ng ibang tao. So, magkakaroon na kayo ng sariling validation, sariling meaning ng mga angel numbers. Para lang yun sa inyo ng dalawa ng gabay nyo, Tapos, malalaman mo rin yung mga synchronicity. Magaganap yan everyday. As long as maniniwala ka, lahat na makikita mo,
Lahat may meaning. Lahat nakikipag-communication sa iyo, yung iyong gabay. Okay? Plus, maaari mo rin sirain yung ilang mong soul contract na meron ka. No? Lalo na yung hindi nagsilbi sa'yo na maganda. Tulad ng parents mo. Kung yung parents mo, pinahihirapan ka nila. No? Kahit na sabihin mong fix na yung parents mo, pero hindi maganda ang turing nila sa'yo. Medyo, may mga ganon, di ba? Minsan yung parents mo mismo ang abusado, dinadown ka. So, pwede mong putulin yung contract na yan. Pwede mong punitin yan. At nandyan din yung sinasabi na soul karmic, karmic na utang. Karmic debt ang tawag dyan. So, galing pa yan sa iyong past life na pwede mo din linisin yan, sa way na patawarin mo ang sarili mo, yung kung sino man yung taong yun, kung alam mo, then pwede mong palayain ang sarili mo sa karmic cycles na yan. Andyan na rin yung, pwede mo rin linisin ang ancestral agreement. Yan. At kailangan mo ma-identify yung pattern. At identifyin mo rin yung paniniwala mo, yung paniniwala ng mga ninuno mo, yung mga lalo na kung sinasabi mo, kami may lahi, kami mangkukulam. Gano'n. Kaya parang ako, kailangan ko rin mangkulam. Pwede bang putulin yan? Kung yan ba kung merong sumpa sa inyo ng pamilya nyo, sa mga ninuno nyo pa, pwede nyo rin putulin yan. Pwede nyong linisin yan, So, yung mga ganyang soul contract, meron tayo niyan. At lahat yan nakatago sa ating Akashic record. Okay? So, hanggang dito na lang po ang aking ma-share tungkol po sa soul contract. Pero marami naman po yan sa internet. Pwede nyo pong i-research at pwede rin po kayong gumawa ng pamamaraan kung paano nyo ma-cleanse. Pero hindi po ganong kadali makakonekta sa Akashic record at hindi rin po ganong kadali na makikleanse mo ang iyong mga karmic debt, ancestral karmic, mga ganyang klaseng ancestral agreement. So, kailangan talaga proseso. That kailangan mo talaga itaas ang vibration frequency mo. Hindi lang, pinunit ko na, hindi ganun kadali yun Merong marami kasi nag-share sa akin yan, punit na po sila. Hindi ganun kadali. Okay? Hindi tayo naglalaro dito sa mundong ito. Okay? Huwag mong paglaruan ang sarili mo at kabanalan yan. So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Aries, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, At ang intention ko, Aries, sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at pag-asa. Mahil nyo rin po ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng pagmamahal sa inyong sarili. At alam mo ba, Aries, kapag pinagbutihan mo or kayo, ang sarili nyo, bawat isa sa inyo, hindi nyo ba alam na nakakaambag kayo para sa ikabubuti ng ating planetang Earth? Maaaring wala kang malay dyan, pero totoo yan, Aries, maniwala ka man sa hindi. Okay? At ngayon, yung request nyo, yung buhay kapalaran reading, yung inyong life destiny. So, basahin ko ang iyong enerhiya, Aries, pero malamang dahil sa enerhiya mo, yung mga taong involved, lalabas din yan. So, ikaw nang bahalang mag-adjust, Okay, Aries. At aalamin ko yung mga napagdesisyonan mong buhay, Replenish your energy. Clairvoyance. The Medium's Toolbox. Turn on switch. Turn on switch. Okay, Aries. Yung mga napagdesisyonan mo sa buhay mo, Aries, malamang na pinili mong talikuran ang mga obligasyon mo. Maaring tao, pera, utang, negosyo, or maaring ang naging desisyon mo ay i-abandona. Bahay siguro, lugar, marami kasing toolbox dito.
tao, trabaho. Aries, hindi mo na siguro kaya ang mga kaganapan. Kaya malamang na nagdesisyon ka na talikuran na lang, ano? Parang inisip mo siguro na ito ang mas makakabuti para sa akin, para sa mga tao rin. Kung sino man yung mga involved na yan, ano, Aries, ikaw nang bahala mag-adjust, ano? Pero nakakita ako sa'yo dito, tinalikuran mo. Yung iba sa inyo, no, nakakita ko na labis na sakit na nararamdaman mo. Pinilit mo ang sarili mong lumayo, pero mukhang hindi ka naman na-heal ng nakaraan mo, ano. Pinilit mong ma-heal pero hindi. Instead, mukhang naging bagahe mo pa to. Nakatingin ko hanggang ngayon, pinagdarasal mo pa rin na naway mawala na yan. Malamang na meron ka mga nakakita sa internet na about sa healing process, meditation, yoga, ano, na bagahe mo pa rin ito. Malamang hindi lang ito yung issue, bagahe sa relasyon mo, ano, Aries. Energy mo to, no, sa mga karanasan mo, sa mga taong nakakasalamuha mo. Baka yung iba sa inyo, kasi marami tayong mga, ano dito, kulay at saka parang pintor, di ba? Tapos may parang, na mga engineer. O malamang sa trabaho mo, mga co-workers mo siguro, relatives, friends. Baka yung iba sa inyo, mismong person yun, ano? And Aries, meron pa ako isang nakakita. Nagkakaroon kayo ng issue. Issue siguro sa pinasukan mong trabaho, ano? Tapos naisip mo, iwanan na tong trabahong to, talikuran na rin, yung iba sa inyo, ano? Malamang na iba sa inyo, nagpapalit-palit kayo ng trabaho, ano? Kasi sari-sari ang nakakita akong tools dito. So, malamang na nagpalit-palit ka ng trabaho, and nakakita ko dito, paulit-ulit na lang yung nagiging issue, ano? Parang, lumipat ka na nga ng panibagong trabaho, pero naandun pa rin. Nag-iba ka na nga ng pinasukan mo, tapos may trouble na naman, just like ng inggitan, siraan. Ngayon, mukhang wala ka ng choice kung saan ka pupunta. Baka naubos na yung mga applyan mong trabaho. Ano? Iba sa inyo, no? Hindi lahat, ano? Kaya, hindi ka na siguro makapag-desisyon, ano? At tingin ko sa'yo, lost ka talaga dito. Ano? Kuha lang ako ng additional na paraha, ano? Malamang yung iba sa inyo, naging lost ka dito. Oh, tumalsik siya. Gusto daw siya. See? Malamang na yung ibang Aries, talagang no choice na kayo. Kaya, may pinili kang bagay na tingin ko, labag talaga sa kalooban mo. Pero wala kailangan mong gawin, kailangan mong tanggapin, kailangan mong panagutan, parang no choice na ako, ito na talaga ang kailangan kong gawin. Pero wala ka talaga magawa, ano? Kundi pasukin or pumayag ka na lang, maring mahina ang laban mo, no? So, maring yung ibang Aries, mahina ang katawan mo. Yung hindi laban ng mahina sa'yo, yung mismong katawan mo. Kaya naghihintay ka na lang makarecover, yung health recovery mo, iniintay mo na lang siguro. At siguro inisip mo, pag nakarecover na ako, maging malakas-lakas na ako, doon ako kikilos. Doon ka maghahanap ng kung ano ba yung nararapat sa'yo, or yung ano ba landas ang dapat tahakin mo, mga tao makakatulong sa'yo, mga let's say magiging mentor mo, ano, maaaring yung iba sa inyong Aries, feeling trap ka pa rin, ano. Pero malamang na meron kang iniintay, nag-iintay ka lang ng konting panahon dahil ngayon parang hindi ka makakilos, ano. Yan ang nakakita ko sa'yo. Pasensya na, hindi naputol yung ating pagdadabing. Pasensya na, Aries, ha. Ganyan talaga pag may pumapasok na phone call at saka messages, napuputol yung aking pagdadabing. Pasensya na. So, alamin ko yung daloy mo, ha, Aries. Cornucopia.
This garden and the gate. Door to spirit. Ay, nakalimutan ko pala. Ito pala yung dapat nga gagamitin kong baraha. Hindi ko siya nagamit. Bale. Upright natin lahat. The wheel. Okay. Aries, kung naghirap ka sa financial mo, masasabi ko, may dumadaan na ambulansya, pasensya na Aries. Masasabi ko, huwag ka mag-alala Aries. Sinasabi mo siguro, wala akong pera, wala na akong ganito, ganyan. Ako na lang mag-isa, wala akong katulong, ganyan. O ano man ang pag-aalala ang meron ka Aries, huwag ka nang mag-alala. Dahil temporary lang yan. Nakita mo maraming prutas. Okay? Nakita mo maraming bulaklak. Okay? At nakita mo rin parang color gold, tas parang may mga kumikinang-kinang. Which is, ang validation ko dyan, Aries, yan 3 barahan yan, is abundance. Ngayon, temporary lang yan. Siguro, naisip mo, yung mga kaibigan mo, kapatid mo, o yung mga kasabayan mo, let's say, Aries sample lang sinasabi ko, ikaw nang bahala mag-adjust, Let's say na meron kang kasabayan sa pag-a-abroad, sa pag-a-apply sa trabaho. Sila, mga nagsipag-angatan na yung buhay nila, Mga nakabili na sila ng bahay, marami na silang, hindi naman maraming pera, pero umunlad yung buhay nila. O yung iba nakapag-asawa ng mayaman, Amerikano, maputing Amerikano, lalo na sa Pilipinas, maraming mga ganyan, Yung iba, nakapag-immigrant na siguro sa ibang bansa or galing sa probinsya, lumipat sa Maynila, mga yung iba siguro na sinama pa yung mga pamilya tapos papuntang abroad, province sa Manila, or talagang para sa'yo, tingin mo, parang nakakita ko sa'yo dito, yung buti pa sila, parang malungkot ka, di ba? Tinitingnan mo yung mga kayamanan nila, buti pa sila, nakapag-abroad na, nakapag-asawa na, maganda na ang buhay, nakatira na sa subdivision, nasa abroad na, may mga napag-aral na yung mga anak. Marami ka sigurong ganong feeling, na masasabi ko, insecurities. Parang sinasabi mo siguro sa sarili mo, bakit ganon? Parang ako pinagdamutan ako ng tadhana. Yung ibang Aries, ganyan siguro ang iniisip mo, Pero yung ibang Aries, nakakita ko naman sa inyo dito, nagtayo na kayo ng negosyo nyo. Kaso, nauwi sa pagka-bankrupt, Maaaring yung asawa nyo, nagloko, mga anak nyo, naging pariwara, yung taong pinagkatiwalaan nyo, niloko, tinangay yung pera nyo. Yung iba naman, siguro nawala ng trabaho, or merong kaganapan sa inyo, sa buhay nyo, na maaaring sa karelasyon nyo, kung ano man yan, nireject kayo siguro, maaaring sa trabaho, love life, pera, kung ano man yan, nanghiram ka ng pera, tapos nireject ka, or nanligaw ka, tapos nireject ka. So, bahala ka na. Or kung artista ka, dumating na yung panahon mo na nalaos ka na. Wala nang pumapansin sa'yo, wala na. O kaya naman, may bahay nga kayo, Aries, may pera nga kayo. Pero, naandun pa rin yung struggle. Like na, binaha yung bahay nyo, tinangay yung bahay nyo, So, meron ngang abundance, meron ngang insecurities kang nararamdaman, May mga may sakuna kang naranasan, Parang inisip mo kamalasan, parang, grabe naman, Lord, sobra naman itong pagsubok na to, hindi ko na kaya. Malamang yung iba sa inyo, yan ang nararamdaman. Pero sinasabi sa inyo ng baraha, temporary lang yan, Aries. Okay? So, alamin natin sa ating baraha. Additional na. Dugong Lake. Talaga nagbaha nga.
Talagang ano ka, Aries, ah. So, bakit mo ba nararanasan yung mga ganyan, Aries? Ito ang sinasabi sa iyo ngayon ng baraha. Kasi kung tutuusin, meron ka namang swerte talaga, ano? Hindi lahat, yung iba sa inyo. Baka yung iba sa inyo, hindi nyo na panghawakan, ano? Pero ito sinasabi ng baraha, ano, Aries, ano? Na kailangan mong mapayapang resolution dito. Ano? Or kung may tao kang kaaway, lalo na kung, for example, Aries, ikaw yung nangutang ng pera, no? Or hindi ka nakapagbayad sa utang mo sa bangko ng on time. Ano? Siyempre, ganyan sa bangko, di ba, kailangan on time. Or maaring nakakaramdam ka dito ng pagsisisi. Ano, Aries? Meron kang guilt feelings, pero ang kinakailangan mo kasi dito, makipagkompromiso ka. Ano, kung ano man yun. Kung sa bangko man, sa negosyo mo man, sa tao man, ano? Or baka yung iba sa inyo, anak nyo. At kung ano man ang mga pagsubok, mga struggle mo na nararanasan, Aries, ano, na pagdaanan mo na yung iba sa inyo. Baka yung iba sa inyo, ngayon nyo palang may experience yan. Or baka yung iba sa inyo, kasalukuyan nyo nararanasan. So, sinasabi sa iyo ng baraha, Aries, ma-overcome mo ang pagsubok mo sa buhay mo. Yung mga challenges mo. Yes, oo, malamang na feeling mo nalulunod ka na. Feeling mo maraming tumutusok sa'yo na backstabbing. Lahat yan, ma-overcome mo. Pagsubok lang yan, challenge lang yan. At malamang na nagkaroon ka talaga dito ng major sacrifice. Ano? Maaring dati, or yung iba sa inyo, nangyayari ngayon sa kasalukuyan, or ngayon pa lang mangyayari itong major sacrifice na to. Ano? Yung tipong matutusok ka na talaga dito ng mga yelo na yan, na matitigas na matutulis. Ano? So, dito ka nakakita ang major sacrifice. O kaya naman, hindi mo kasalanan, pero damay ka na yung iba sa inyo, no? Or meron kang naging karelasyon na grabe ang sakripisyong dinanas mo. Or ngayon mo palang dadanasin yan. Or meron sigurong mga outlaw na nagawa mo, ano? Baka yung iba sa inyo, inaresto kayo dito, ano? Or nadamay ka lang. Wala ka naman talagang alam, pero nadamay ka. Pero kahit na ano pa ang nangyari dito sa buhay mo or mangyayari na wala ka pang kamalayan ngayon, darating na pagsubok, darating na dagok sa buhay mo. Kung ano man yan, Aries, sinasabi sa iyo ng baraha, malalampasan mo yan. Matatapos din yan. Pansamantala lang yan. Bakit? Dahil marunong ka naman lumangoy. Tinan mo yung kamay niya, inaano niya. Kaya mong languyin yan. Hindi ka malulunod. Okay? At saka cycle yan eh. Cycle ng buhay talaga natin. Okay? Aries? Paano nga ba matatapos yan? Alamin natin. Baka yung iba sa inyo, ngayon palang magaganap. So, pakinggan nyo na lang, ano? Dahil sa universe, walang time and space. Kaya kung kailan mo mapapanood ang video ito, baka yun yung time na pinapunta ka dito ng gabay mo. Or para magkaroon ka ng idea. Ano? Para hindi ka masyadong ma-down. Upright natin babasahin na King of Winter, knowledgeable, experienced, fair-minded, unemotional. Get advice from someone professional and objective, public speaking, unconditional relationships. Tree of Autumn. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do. Being compensated for your creative talents. Okay. Masyadong matigas ang ating baraha. Aries, ikaw na mag-adjust ha. Kung ano ang gender mo, ilang taong ka na. Okay?
Anong kaganapan? Kung sinasabi mo hindi pa nangyayari sa ito ngayon, baka ngayon pa lang dumating, ano? Open mind ka lang. Utut-tut-to. Oh. Okay. Sige, kuchino ka. So, sinasabi sa'yo ng baraha, kasi tinaman naman mukhang galit na galit yung itsura nito. Ito naman mukhang mabagsik. So, dito ka lang, gitna ka lang. Kailangan mong maging mapasensya, maging practical, responsible. Lahat na mga pinagdadaanan mo, Aries, ano? Siyempre, kailangan mong kumayod para mabayaran mo yung mga utang mo, kailangan mong kumilos, kailangan mo rin ipaalam yung nararamdaman mo sa mga taong kung sino ba yung konektado, involved, ano? So, kailangan mo rin ng communication. Lalo na kung mag-asawa kayo, tapos may mga bata pang involved, ano? Hindi lang pwedeng baliwalain kasi may pera ding kasama rin ng pera dyan, ano? Involved din ng pera kasi, ano? So, nakakita ko rin kasi na yung iba sa inyong Aries, nagmamatigasan kasi kayo dito. Maaaring ikaw ang nagmamatigas or itong person mo. Or ikaw ang masyadong kulang ang pasensya dahil sa itsura nito. Or baka yung person mo. So, kailangan nyo talaga dito pasensya, Aries. Maging practical ka, maging wise ka sa madaling salita. At saka, sinasabi sa iyo ng baraha na hindi mo kailangan daanin lahat sa galit. Ano? Ito mukhang matanda na wise. Ito naman mukhang maiinitin ng ulo. Tas ito, center lang siya. Pero parang naggagawa siya ng magic. So, kailangan maging wise ka dito. Huwag mong daanin lahat sa galit, sa paninisi, ano? Baka yung iba sa inyo, sinisisi mo yung sarili mo, sinisisi mo yung mga tao sa kapaligiran mo, sinisisi mo yung person mo, or kung sino man yung mga taong involved na yan, malamang na sinisisi mo sa kaganapan na meron ka, Aries, ano? Kaganapan sa buhay mo. At tingin ko naman, ikaw ang Aries na masasabi ko, yung iba sa inyo, dahil medyo may pagka-negatibo nga ang barahang ko. Teka lang, ha? Okay. Okay. Sorry, Aries, ha. Negatibo kasi nakita ko dito sa ano mo. Plus, etong dalawa rin. Kasari pa rin kasi yung iba natin baraha, ano. Pasensya na. Ngayon, dito sa, maaaring masasabi ko, etong apat na to, yung validation ko dito, hindi lahat, ano. Pero malamang yung ibang Aries, niloko ka ng person mo. Or pwede rin vice versa, ikaw ang nanloko. Nagkaroon siguro ng dayaan dito. Ano? Panlilin lang. Maaaring yung mismong relasyon nyo, nagkaroon ng third party, merong gulo, ano? Or, kung hindi naman siya ng babae, hindi naman siya ng lalaki, hindi ako gumawa ng pera, yung iba sa inyo. Ano? Maaaring money issue. Nagpapadala ka or pinahawak mo sa kanya yung pera or kung ano nangyari, nagkaroon kayo ng money issue. Yung iba sa inyo, kung ikaw ang Aries na nangangarap, just like sa trabaho or magandang buhay, nagpapahiwatig naman ang baraha na yung mga pangarap mo, mapapasa kamay mo naman. Dahil syempre, meron tayong the wheel, door to spirit, and cornucopia. Ano? So, mapapasa kamay mo kung ano man yung gusto mong buhay. Bawa trabaho, kung gusto mong makapag-abroad, gusto mong mag-apply sa ideal na company na gusto mong pasukan, or naghahanap ka talaga ng magandang buhay. So, nagpapahiwatig sa'yo ang baraha, ano, na yung mga pangarap mo, mapapasa kamay mo yan. Actually, nalalapit na nga yung rewards mo, ano, with door to spirit, which is sinasabi sa'yo, mula sa universe yan. Mula sa universe yan, Aries. So, sa madaling salita, meron kang darating na magandang buhay.
Baka yung iba sa inyo, gumanda na ang buhay nyo ngayon. Dati, wala kayong trabaho. Kasi kailangan ma-realize nyo yan, Aries, Ang akala nyo siguro yung talagang pag-abundance sa milyon-milyones. Kahit na maliit lang ang bahay nyo, maganda naman, maaliwalas, yung mga kasama mo sa trabaho, ayos naman kayo, yan ang mga nalalapit na reward sa'yo. Okay? Kaya be aware ka. Huwag mong isipin na, bakit sila ganito? Milyon-milyon ang kinikita nila or libo-libo, daang libo, tapos ako ganito lang, kamuti lang, patatas lang. Still, abundance pa rin yan. Kasaganaan pa rin. At least meron ka nakakain, meron kang bahay na natutulugan. Hindi ka homeless. Okay? So, kailangan, Aries, alamin mo talaga kung ano ang mga biyaya na binibigay sa'yo ng Panginoon, ng universe. Okay? Kasi kung wala kang kamalayan dyan, palagi ka nalang magiging negative thinking. Iisipin mo talaga na parang iniwanan ka na ng tadhana. Okay? Katulad ng sinasabi ko, meron kasi tayong sariling soul contract. Malamang na ikaw ang pumili ng kontrata mong yan. So ngayon, kung gusto mong guminhawa ang buhay mo, which bibigyan ka naman ng universe ng kaginhawahan, yun nga lang, kailangan mo maging mapasensya, maging practical, maging responsible. Kasi kung mananalo ka ng, let's say, maging jackpot lottery winner ka sa lottery, pero kung hindi mo naman kayang i-handle, irresponsible ka naman, baka within 1 year, wala yan. Meron akong kliyenteng ganyan. Nanalo sa lottery. Ang nangyari, nag-away-away sila magkakapatid. O di syempre, unhappy yung ganon, di ba? So, kailangan maging aware ka kung ano talaga ang biyayang binibigay sa iyo ng Panginoon, ng universe, which is meron kang darating. Okay? At Aries, huwag mong iisipin na ikaw ay pinabayaan ng tadhana, pinabayaan ng universe, pinabayaan ng Panginoon. Okay? Temporary lang yan. Kailangan mong mag-evolve, magkaroon ng soul growth. Okay? Pasensya lang ng konti. Okay, Aries? So, nasa sayo na yan, Aries, Ikaw nang bahalang mag-adjust sa ating reading. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye!